Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Tutok na po dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Samahan niyo po kami for 30 minutes at pag-usapan po natin ang ating kalusugan, pangangalaga ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Makakasama po Ella ni Bensal at ngayong gabing ito sasamahan nga rin po tayo ng ating pinagkakatiwalaang Family at Integrative Medicine Specialist. Walang iba kung hindi si Dr. Irene Lim. Good evening, Doc. Kumusta? Busy-busy na nga ba tayo sa mga Christmas party? Medyo, no? And good evening ho sa inyong lahat at kayo po sana ay nasa magandang kalagayan and good health of course. Yes, sana nga po nasa mabuting kalagayan ang ating mga kababayan, ano? At syempre tuloy-tuloy pa nga rin po ang ating paghahatid ng dagdag na kaalaman kung papaano nga ba mapangalagaan ang ating pangangatawan. Pag-uusapan natin ngayon, Doc, silent organ damage. Ano nga po ba ibig sabihin, Doc, pag sinabi nating end organ damage? Katapusan na, ayan. Okay, so ito yung mga sakit na hindi ho natin alam may nangyayari ho inside. So para ho bang anay sa bahay or termites na sa labas, it looks okay, but inside, ayun, unti-unti pa lang sinisira ho yung part ng body mo hanggang sa bigla na lang magko-collapse, no? And medical term ho yan for injuries or changes sa mga vital organs natin that happen gradually without obvious symptoms. And often until mangyari na ho yung mga serious complication and damage occurs, wala hong pain or noticeable symptoms. And it is often detected only through screening tests or imaging, and it can involve the heart, the kidney, the brain, the eyes, and the arteries. Yun ho ang common organs na naaapektuhan. No? Pero ano nga po ba, Doc, yung karaniwang dahilan kung bakit nga po ba nasisira unti-unti yung ating organs? Kadalasan ho, ang pinaka-common is hypertension. Marami hong may high blood, hindi alam ng pasyente kasi may mga pasyente hong walang nararamdaman, yung pala ang taas-taas na ng BP. Na pag ito ho ay napabayaan, ayun, magugulat ho sila later in life. Sira na ho yung kidney. So, nasi-CKD ho ang pasyente. Diabetes, biglang tumataas na lang ang sugar at hindi rin ho alam minsan ng pasyente na may diabetes siya. And karamihan ho, walang symptoms talaga. Magkakaroon ka lang ng symptoms kapag ka more than 180 milligrams per DL, wherein andyan na yung triad, wherein lagi kang uhaw, lagi kang gutom, at ihi ka ng ihi. So, doon pa lamang medyo magtataka na. And this will also lead to what? CKD rin po, sisira ang kidney, madadialysis po kayo. No? Maraming tao ang hindi nila alam na ang high blood at diabetes ay may komplikasyon. Akala nila, simpleng high blood, simpleng sugar, iinom ka lang ng gamot, tapos na. Hindi po ganun. May further damage po yan na gagawin sa inyo kapag hindi nyo ho sinunod. And yung iba ho, may inom naman din sila ng gamot as maintenance, pero para bang okay na, basta uminom ng gamot. Hindi ho nila alam na dapat minomonitor nila ang sugar and BP kung naipapasok nila sa normal within yung gamot na iniinom nila. Kasi kung hindi po, then it's useless. No? Umiinom ka ng gamot para maging normal yung yung value mo. But kung hindi, complication will still happen. Again, high cholesterol and lipids. Ayan, ito ho ang nagko-cause ng plaque sa arteries, bara. Very important ho ang cholesterol kasi pagka ho yan sobra, dumidikit ho siya sa ating arteries. So, napagka ho nagkaroon ng wear and tear ang ating ugat, ito hong nagtagong LDL na to, siya ho ang tatapal doon sa wear and tear. Magko-cause ho ng bara. Kaya it is important ho na yung HDL ninyo or good cholesterol is high kasi siya ho ang magbibitbit nitong mga nakatagong bad cholesterol pabalik ho sa liver. And smoking also accelerates vascular damage. Nakakasira ho ito ng walls ng arteries. And chronic kidney disease or obesity, syempre ho, nagwo-worsen yan ng organ stress. No? Yes. Pero Doc, bakit nga po ba
kinatatakutan or sabihin nating maituturing na dangerous ang ganitong klaseng sitwasyon? Okay, kasi by the time ho na yung symptoms lumabas, damage may be irreversible. Ganun po yun. Mabuti kung sa tuwi na lang ho, mahahabol ninyo, irreversible pa kayo. Tulad ho ng na-stroke. Hindi ho lahat ng stroke reversible. There are some who gives you a permanent damage. No? It often leads to what? Heart attack, stroke, failure, blindness. Kung iisipin niyo ho, itong mga sakit na to, hindi ho ito simple. Oo. So talaga hong debilitating ho itong mga to, na pwede naman sanang naiwasan kung naaga lang ho, no, na chinek ang sarili. And ang silent organ damage ho, can be, ito na ho yung early warning sign to intervene, na mag-intervene ho kayo sa inyong health. Pero may paraan nga po ba, Doc, para ma-detect early on kung nadadamage na unti-unti ang ating organs? Meron naman. Number 1 ho, kailangan muna, after the age of 30, magpapa-check up na ho kayo. Annual Kahit check-up? Hindi nga, kahit hindi annual, kahit na every 6 months, Okay. every 3 months, no? Hindi ho kasi equal yung wala kayong nararamdaman, wala kayong sakit. Hindi po ganun. Kaya nga yung sinasabi natin, silent organ damage. Sabihin ho, may nangyayari inside na bad sa inyong health, but you don't feel anything. Kasi hindi na ho obvious. So, bukod sa magpa-check up, ang doktor ho kasi, meron niyang clinical eye na sinasabi. Pagpasok niyo pa lang ho sa kwarto ng doktor, pag nakita niya yung physical ninyo, nakita may discoloration yung lower leg, nakita niya iba ang kulay ninyo, parang sallow color, nakita niya naninilaw ang puti ng mata, kita niya maputla kayo, yun pa lang ho, hindi pa kayo nagsasalita, may idea na ho ang doktor ko anong pa-check up nyo. So then, sa kanila lang ho papasok yung mga blood test. Number 1, syempre, kukuhaan ho kayo ng BP, and wag ho kayong denial, ha? Kasi ang dami na hong umupo sa lamesa sa klinik ko. Pag ang BP ho nila nakita nila 160, 180, ang dialogue ho nila iisa lang. Ay, bakit ang taas dito? Bakit sa bahay 120/80 lang? Yan ho, common talaga, gas-gas na ho yan sa araw-araw na denial. Ayaw ho nilang aminin na kailangan na nilang mag-maintenance, no? And also, ayan, yung mga blood test, magpagawa ho ng blood test tulad ng creatinine, sa sugar ho, FBS, HB1AC, mas mas accurate yung HbA1c kasi average ho yun ng 3 buwan ninyong sugar. While ang FBS medyo, pag alam mo magpapatest ka kinaumagahan, sa gabi pa lang ho, nag-cut ka na ng sugar mo at saka uminom na ho ng maintenance, no? Kaya medyo nadadaya po yun. How about Also, SGPT, Doc? Para saan po iyon? SGPT is for the liver. Okay. Kadalasan kasama ng SGOT. And yan ho, liver function test. But creatinine, kidney naman. So, ito ho kasing mga to, bago ho ito tumaas, late na kasi Tulad ho ng kidney, bago ho tumaas ang creatinine, sabihin na natin 75% ng kidney is damaged. Sa SGPT ho, ganun din. 80% of the liver is damaged bago ho ito mag-manifest ng symptoms. So, kaya, wag niyo hong hintayin na yung lab test ninyo may findings na. Kasi, ayun na nga ho, hindi ho 50% 75 to 80% ho ang meron doon. Kaya, yung iisipin yung very healthy kayo kasi yung mga lab test ninyo are all okay, the more mag-ingat pa rin ho, no? And of course, ECG, 2D echo, magpa-check ho ng mata, and ayan, yung mga cholesterol ho. Early detection, of course, allows preventive strategies. Siyempre ho, gagawa ng disposisyon ang doktor sa inyo. And tuturuan ho kayo ng lifestyle changes, medication, or supplements that may help you. Pag-usapan pa nga po natin, Doc, kung ano pa nga po ba yung magagawa natin para maiwasan o maagapan ang pagsira ng ating organs. Meanwhile, Doc, ang ating hotline number and Facebook page or social media accounts para nga po sa mga interesadong magpakonsulta at mag-review ng ating mga nagdaang episode. Okay, so yung atin home promo sa Buy 2 + 1 ng Detox and Blood Cleanse
cleansing, open pa rin ho yan, ma-free nyo ho ang vector scan. Detox and blood cleansing, basic ho yan na dapat ginagawa natin sa ating katawan. And yung drip ho, pwede kayong magpa-drip kahit wala kayong check-up. Ang piliin nyo ho yung power drip. So napakagaling ho niyan magpalakas, lalo na ho yung mga mahina ng lumakad, ng mga elderly. And ayan po, ang nagpapa-check up lang ho yung may allergies, no? Yung atin hong soap, IV anti-aging soap and IV whitening soap, napakabisa ho niyang pangbanat at pampaputi ng skin, no? So yan ho ang hahanapin ninyo sa Shopee. Naka 5+1 pa rin po yan. And also yung atin hong beauty set, so Love Your Skin, LUVURSKIN. So yan ho ang hahanapin ninyo sa Shopee, and napakagaling ho nito magtanggal ng impurities and blemishes sa mukha. And sa loob po ng ilang araw lamang, mapapansin nyo na ho yung difference. And of course, yung atin hong coffee, Dr. Irene Lim's Herbal Coffee, wala hong tumikim nito na hindi nagsabing masarap at napakasustansya ho because it is blended with 15 different kinds of powerful ingredients, no? And ayan, bumili ho kayo by bulk kung gusto po ninyong maka-discount or maging reseller. Marami na hong nag-reseller nung kape natin at kumikita naman ho sila ng maayos, no? And buy 10 boxes, discount of 50 pesos per box. Buy 20 boxes, discount of 90 pesos per box. And buy 30 boxes, discount of 100 pesos per box. Araw-araw ho, marami kaming testimony sa pasyente na nagagaling ho ng ating kape. Kung ano ho yung mga comorbidities ninyo, yun ho ang pupuntahan ng ating coffee. And sa mga elderly po, yung mga mahirap ng lumakad, ang tuhod. So, huwag nyo na hong hintayin na kayo ay maging alagain at bedridden. Ngayon pa lamang ho ay magpa-treatment na kayo sa clinic habang hindi pa huhuli ang lahat. At yung mga ayaw ho ng operasyon, gallstone, kidney stone at mga barado ang puso. So, lately lang ho, meron kaming pasyente for angioplasty. Hindi na ho siya naoperahan. Dati ho, everyday almost kung mag-chest pain siya, ngayon ho, hindi na. And also, yung ilang days, no, meron na naman ho tayong bagong pasyente na successfully ho na ilabas yung kanyang gallstone. Malaki ho, 2 by 3 centimeter. No? So, for operation na rin ho ito dapat. No? And repair, cell regeneration, and tissue healing. So, napakagaling ho nito. Ayan, nakakapagpalakad ho ito ng na-stroke. Yung pasyente namin lately. And pati drooling ng saliva, naalis. Pati ho yung floaters sa mata. So, naalis po yun lahat. And ang maganda ho doon, nakaka-impress talaga, day 1. Unang araw pa lang ho, nangyari na yun. No? Okay din ho ito sa Alzheimer's, CKD, liver cirrhosis, at marami pa hong iba, no? Osteoarthritis, marami na ho kaming napalakad sa osteoarthritis. And of course, yung aming book, no? So gawin nyo na hong pangregalo itong Pasko, Unveiling the Truth of Diabetes, and our second book, Food 101. Ito ho ang magiging diksyonaryo ninyo at magiging Bible ninyo when it comes to food. Kung kayo ho ay may mga comorbidities like high blood, diabetes, high uric acid, ito ho ang bubuksan ninyo para malaman ninyo ang do's and don'ts ng mga taong may sakit. And for our social media, i-type nyo lang ho ang Doc Irene Lim sa YouTube, Facebook, Reels, and TikTok, and pakilike din ho ang ating FB page. Ano ba talaga, Doc? And kung gusto hong magpakonsulta, dito ho kayo sa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline 8546 9412 0922-875-2899 0919-995-6168. I repeat, 8546 9412 0922-875-2899 0919-995-6168. Usapang silent organ damage, yan po ang ating babalikan maya-maya dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH TV.
part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Kasama pa rin nga po natin Dr. Irene Lim at usapang silent organ damage ang ating topic. Para nga po sa mga naiipit sa traffic, ay samahan niyo po muna kami dito sa ating talakayan para nga po sa dagdag na kaalaman tungkol sa ating kalusugan. Balikan nga rin lamang po natin, Doc, yung ilan pang katanungan tungkol dito sa ating topic, kung bakit nga po ba karamihan ay dinededma, binabaliwala ang ganitong klaseng sitwasyon, Doc, na unti-unti na pong nasisira yung kanilang organs pero tila ba wala pang pake or tinitiis pa nila? Walang aksyon. No? So, ganun ho, yan ho ang pinaka-dangerous sa lahat na gagawin ninyo sa health ninyo. Yung organs ho kasi natin, nag-a-adapt yan sa gradual changes. So, nag-a-adapt na dinig nyo. So, wala hong symptoms or the symptoms are very minimal until maging severe siya. And marami hong naniniwala na sasabihin nila, I feel fine. So, I am healthy. No? So, which is often not true. Kahit may nararamdaman sila na paunti-unti sinasabi nilang I feel fine. Especially ho yung mga high blood and diabetic patient, kung matagal na hong hindi controlled ang sugar at BP ninyo, magpa-check ho kayo ng creatinine. So, yun ang sinasabi natin na para hong termites, no? So, magko-collapse na lang kayo kasi ho sira na yung kidney ninyo. So, nakasisira ho ng kidney ang BP at sugar na matagal na hong hindi pasok sa normal. And wala rin hong symptoms yun. No? Magugulat kayo, creatinine ninyo mataas na. And yun nga ho, ang pagpapacheck up ay neglected until a major event like heart attack, stroke, or CKD happen. No? Tanong nga rin po natin tungkol dito sa ating topic na silent organ damage, kung sino po ba yung high risk sa pagkakaroon ng ganito. Sabi natin kanina yung diabetes, yung hypertension. When it comes to age and gender, meron po bang mas susceptible? Gender, wala naman. But sa age ho, mag-start ho ng 30 to 40. So pag 30 ho, hindi na kayo bata niyan. Okay. Diyan ho nag-i-start, no? And of course, sabi nga natin yung may hypertension, even mild lang po, no? So diabetes or pre-diabetes. So, hindi ho tama na ang pre-diabetes ay i-treat nyo lang ng diet and exercise because 40% ho ang damage sa pre-diabetes ng pancreas, 50% damage sa may diabetes. So, it is just a difference of 10%. So, kailangan ho, pre-diabetes pa lang gamutin na po, no? And dyslipidemia, ayan, mataas na cholesterol and triglyceride, yan ho ang ugat ng mga bara sa ating ugat. At obesity or metabolic syndrome. Pagka ho obese kayo, yan ho ang factor sa lahat po ng sakit, cholesterol, hypertension, and diabetes. Kaya kailangan ho pumayat kayo. Yung mga hindi ho pumapayat, ayan, meron ho tayong anti-obesity sa clinic, once a week shot lamang po. And smoking, alcohol abuse, ayan, sedentary lifestyle, yung mga hindi na ho pinapawisan. Kailangan nyo ho talagang i-induce na kayo'y pawisan, no? But the best thing is brisk walking pa rin ho. Huwag naman na kayo mag-isip ng mga high impact exercises. Huwag nang gawing komplikado pa, Doc, Yes. Simpleng paglalakad lang sapat na, kaya huwag na nga pong katamaran pa. At konting stretching lang ho para mabanat lang yung mga joints natin. But yung pawisan ho kayo, maganda na po yun. And dapat to 30 minutes lang every other day. Pwede na ho yun, no? Yes. And family history, yung mga may lahi ho ng cardiovascular sa puso at kidney disease, no? So medyo namamana din po yun, no? Kung pag-uusapan natin yung prevention, Doc, sabi nga po natin kailangan pumayat, So, diet and exercise, kailangan nilang pagtuunan ng pansin, kailangan pag-effortan, 'di ba? Maliban doon, may mga kailangan nga rin po ba tayong i-give up or i-sacrifice, Doc, para ma-reverse nga rin po na from nadadamage na organ manumbalik muli sa normal or kahit papano maging maayos pa rin naman yung kanilang organs. Okay, so ang mga dapat hong gawin ng pasyente is number 1, lifestyle change. Number 2, medication.
medication. Kaya hindi ho uubra yung sasabihin nyo, ayoko mag-maintenance. Hindi po. Kailangan nyo po yun. Supplements or complementary measures and regular screening. So, apat ho yan, no? So, sa lifestyle change, ayan, yung regular exercise and balanced diet ho. Kailangan low salt, low sugar, rich in vegetable and fiber ang pagkain ninyo. Wala hong maninigarilyo at walang iinom ng alak, no? And medication, syempre, kailangan nyo hong uminom ng mga maintenance sa high blood, sugar, cholesterol, blood sugar management, no? Whether oral or insulin. Also, ayan, supplements. When it comes to BP and sugar, wala hong masama na kayo ay mag-supplement. But, ang supplement ho kasi, add-on lang. Dahilan sa mabagal ho siya, hindi ho abrupt ang effect niya. So, kailangan ho, meron kayo talagang maintenance for BP and sugar and cholesterol. Then, kung gusto niyo hong mag-add ng supplements, then pwede po, no? And of course, regular screening. Sabihin na natin pag high risk po kayo, yung BP, blood sugar, lipid profile, kidney function test like creatinine, ECG for the heart, and eye examination. Sabihin na ho natin, depende. Kung marami kayong comorbidities, sabihin na natin every 3 months. Kung hindi naman ho, pwedeng every 6 months. So, ilagay nyo na ho talaga yan sa budget ninyo, no? Okay. At gaano naman nga po ba, Dok, kabilis na mag-progress yung pagsira ng ating organs? Sabi natin kanina, di ba, karaniwan, wala pang sintomas yan, pero unti-unti nang na-argabyado or nadadamage. Ayan, no? Ito nga ho, kaya nagiging silent organ damage. Gradual ho kasi, often over years or decades, na? And it occurs in stages pa ho. So, mabagal ho, kaya hindi halata. Kasi nga sabi natin, nag-a-adapt ito sa changes sa katawan natin, and may mga subclinical changes pa ho, which is structural or functional, but wala hong obvious symptoms. Example ho, yung high blood kayo. Yung pagkapal ho ng heart muscle natin, hindi nyo ho yun nararamdaman. Then pag biglang nag-2D echo kayo, ayun, may regurgitation na ho yung blood flow ninyo kasi nga ho nangapal na yung inyong heart muscle, or meron na kayong cardiomegaly. Nag-cardiomegaly ho kayo nang wala ho kayong nararamdaman. Then tatanong mo, bakit nag-heart enlargement ako? And clinical signs nag-a-appear ho, like ganito lang ho, fatigue, hihilo-hilo lang, occasional blurring of vision. Ganun ho siya ka mild. And major event, pagka ho andyan na yung major event, nagkakagulatan po. Stroke, heart attack, kidney failure, na nabubulag. No? So, wag na ho tayong umabot sa ganun. Kaya nga ho namin to piniling topic na to for you to know. Yes. Eto nga po para madagdagan nga muli ang ating kaalaman kung papaano nga po ba natin maaagapan yung ating mga iniindang karamdaman. Anyway, Doc, papaano nga rin daw po ba makakatulong ang Dr. Irene Lim's Herbal Coffee para sa kaso ng mga unti-unti na nga pong nasisira ang kanilang organs dahil nga po sa parang komplikasyon 'di ba, Doc? Mataas ang BP, mataas ang blood sugar level, mataas ang cholesterol. So, hindi natin alam yung mga liver at yung iba pang organs sa ating katawan ay nasisira na. Yes, no? So, ang atin hong Dr. Irene Lim's Herbal Coffee ay hindi lang ho basta kape. Ha? So, marami ho itong ingredients that can support detoxification, vascular health, may antioxidant ho siya, marami, and organ repair. So, number 1 ho, L-carnitine po. Ang L-carnitine ho, nakakapayat, nakakatulong mag-transport ng fatty acid. So, ang benefit ho nito, ito ng heart function, nakaka-improve din ho ng circulation, and nakaka-prevent ho ng fat build-ups arteries. So in short to, nakakapayat ho yung kape natin. And marine collagen, ayan, nagpo-provide ho ito ng amino acid such as glycine and proline na nagre-repair ho ng connective tissue. So ang benefit ho nito, strengthen blood vessels, kidney and skin. Garcinia cambogia, meron ho itong hydroxycitric acid, HCA, that reduces fat formation. Yung carbohydrates natin hindi ho masyadong na-absorb. Tulong na naman po ito for weight management and metabolism. Kaya yung mga gusto hong pumayat, ito na ho ang ating kape. And yun hong mga ibang ingredients na nagpo-provide ng antioxidant, anti-inflammatory, and detoxifying effect. Sa liver and kidney ho, detox.
So nakaka-reduce ho ito ng overload, vascular support sa mga ugat ho. Nakaka-prevent ho ito ng pagbi-build up ng bara. Sa sugar balance ho, nare-reduce ang damage galing sa mataas na asukal, no? And may pasyente ho kaming nag-testify na pag iniinom niya daw yung mga maintenance niya sa sugar, hindi bumababa ang sugar niya. Pero nagtataka daw siya pag iniinom niya ho yung ating Dr. Irene Lim's Herbal Coffee, yun ho ang nakakababa ng sugar niya. So mga diabetic patient, itry nyo ho, nakakababa ho ng sugar. And ayun, iba pa hong ingredients, acai berry, mangosteen, buwa mera, mga antioxidant ho ito to protect our organs. Coenzyme Q10, nakaka-improve ho ng heart, energy protection, and cardiovascular health. Stevia, natural sweetener. Green tea extract, nakaka-improve ng vascular health. Turmeric, anti-inflammatory and protect the vessels and organs. Grape seed extract, antioxidant again that protect our arteries and microvessels. And ito hong mga ingredient support na to, nagpo-provide ho ng organ repair, reduce oxidative stress, and improve circulation. And nagwo-work ho ito best when combined with syempre ho, healthy lifestyle and regular check-up, no? It helps make silent organ damage less silent by improving early organ resilience. So, wala na ho kayong hahanapin pa sa atin hong kape. No? Yes. At syempre muli, Doc, para nga po sa mga interesado na mag-avail nitong ating kape at gawing pangregalo ngayong holiday season, Doc, papaano nga daw po ba sila makakabili or makaka-order kahit nga po ba nasa mga probinsya sila, Doc, maaari silang bumili nito? Yes, no, dalawa lang ho ang choice ninyo, Shopee or sa number na 0922-875-2899. Gawin nyo hong pangregalo ang ating coffee. Mas maganda ho kung by bulk ang bibilhin ninyo para maka-discount kayo. And yung atin hong book, Unveiling Diabetes, and also yung book 2 natin, which is Food 101. No? Yan ho ang magiging guide ninyo when it comes to pagkain. And wag na ho kayo mag-isip ng kung ano-anong pamasko ho. At least yung ibibigay ninyo kapaki-pakinabang ho sa health ng tao. And by 2+1, open pa rin ho sa detox and blood cleansing. Maki-free nyo ho yung vector scan, drip kahit wala kayong check-up. Yung atin hong soap, IV anti-aging and IV whitening soap, napakagaling hong pang banat at pampaputi ng skin. Naka 5+1 pa rin ho. So yun ho ang hahanapin ninyo sa Shopee. And beauty set, Love Your Skin. So, LUVURSKIN. So, yan din po ang hahanapin ninyo sa Shopee. Napakagaling ho magtanggal nito ng mga blemishes, no? At impurities sa mukha. Kahit lang araw nyo pa lang ho ina-apply, makikita nyo na ho ang changes. And of course, our coffee. So, pag bulk pieces po ang bibilhin ninyo, buy 10 boxes, discount of 50 pesos per box. Buy 20 boxes, discount of 90 pesos per box. And buy 30 boxes, discount of 100 pesos per box. And kung ang bibilin nyo ho, isa lang, gawin nyo na hong dalawa para free ho ang shipping. And yung once a week shot ho natin sa diabetes and obesity, no? So, ayan po. Yung mga hindi maibaba ang sugar at hindi pumapayat. Isang shot lang ho, isang beses lang sa isang linggo is more than enough to lower down your blood sugar at yung pagpayat ninyo. Elderly, so wag na hong hintayin na maging alagain at bedridden. Ngayon pa lamang ho, magpa-treatment na ho kayo sa amin. Yung mga ayaw ng opera like gallstone, kidney stone, barado ang puso, meron ho tayong protocol na walang operation at gagaling ho kayo. PRP, platelet-rich plasma, ayan, napakagaling ho niyan sa stroke, sa mga may osteoarthritis, Alzheimer's, no, diabetes, CKD at marami pa hong iba, no? For our social media, type nyo lang ho ang Doc Irene Lim both sa YouTube, Facebook, Reels and TikTok at pati na ho yung ating FB page. Ano ba talaga, Doc? And tayo ho ay nasa 11th floor ng Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-61
6168. I repeat, 8-546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Thank you so much, Dr. Irene Lim, and keep safe always. God bless po. Enjoy the party. Yes, keep safe, God bless, and good night. Maraming salamat po, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan nga po ang kabuuan ng ating discussion about silent organ damage. Huwag na nga po nating antayin na masira unti-unti ang ating organs. Pagtungtong natin ng 30, ugaliin nga po na magpakonsulta sa ating mga pinagkakatiwalaang espesyalista nang sa gayon malaman nga po natin kung may mga kailangan tayong pagbabagong kailangan gawin para nga po mapangalagaan at mapanatiling malusog ang ating pangangatawan. Nakasama nyo nga rin po Elanie Bensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod. Dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH TV. Mga